Hanggang sa mawala itong mga big, ganito ko yung magiging routine natin. Kailangan talaga natin silang bantayan kasi nga 15 na piraso sila. At ang problema kasi sa ating mama pig ay pag nasasaktan siya or nakagat yung didi niya, ayaw na niya magpadidi. At isang beses kasi nasugatan siya. Kaya para maiwasan yun, tuwing nagpapadidi siya, pinapalabas natin yung mga biik. At sa tuwing tapos naman ang padidi, balik natin sila sa kulungan. So katulad ngayon, kung nakikita nyo, may pinasok ako doon na isang biik sa loob. Kasi 15 piraso sila at yung didi naman ng ating mama pig ay 15 piraso din. Kaso lang, merong isang didi na ayaw nilang puntahan, yung nandun sa dulo. So, bali yung dalawang, yung sa dulo na biik, bali dalawa yung didi niya. Kasi ayaw pumunta dong isa doon. Tapos, yung isang didi nito, bali dalawa yung biik na may-ari. Kaya, tuwing na padidi nila, hati-hati sila. Pinapalit-palit ko. Hinantay ko lang yung paggutok ng gatas. Tapos paggutok niyan, ay papalit ko na naman tong isa na nito sa kulungan. So, bali dalawa, kaya may kaibahan talaga yung kanilang katawan pag ganito na sitwasyon. Dalawa sila sa isang didi. So ganito lang po yung routine natin dito. Kada oras talaga nagpapadidi yung ating mama pig. Labas-pasok natin yung mga big sa kulungan. Katulad ngayon, ay papasok ko na naman sila. Ito pala yung mga malalaki dito sa ating mga alaga. Bibigat na nila buhatin. Ewan ko lang kung mabuhat ko pa ba to pag mag 3 weeks old na to sila. Kasi sa ngayon pa lang mabibigat na talaga sila. Nagre-reklamo na po ako. Kasi mabigat talaga. Hindi naman din pwede na hindi ko sila ikukulong. Dahil nga doon sa inahin natin. Parang nasanay siya na tuwing tapos ng didi ay nililigpit din natin yung mga bake niya. Sa ngayon pala ika 17 days na nila. Pinapakain ko sila ng feeds. Kinakamay ko, nagtutunaw ako ng feeds, tapos nilalagay ko sa nila, sa bunganga nila. Dinidiretso ko, pinapasok ko yung daliri na may feeds dun sa loob ng bunganga nila. Yun yung paraan ko sa pagpapakain sa kanila ng feeds. At may isang teknik din naman ako mga ka-farmer kung paano magturo ng pagkain sa mga biik. Yung feeds po ay lagyan po natin ng talbos ng kamote. Ay, walang biik na ayaw dyan pag mayroong talbos ng kamote. Pero sa ngayon, pure feeds na booster lang muna, tapos tinutunaw ko. Tapos yun, nilalagay ko sa bunganga nila. Isa-isahin ko talaga yan sa pagpapakain. Pero sa ngayon, nagpatunaw pa ako. Kaya mamaya-maya, yan, papakainin ko dyan sila ng feed. So ganito lang talaga yung routine ko dito sa ating 15 na piglets. Malalaki na po sila. Yan, tingnan nyo yung katawan nila, yung likod nila. Saka yung mga puwet nila. Mahaba yung katawan ng iba. Wala kang makikita na bansot man sa kanila. Kahit 15 na head sila, walang bansot sa kanila mga ka-farmer. Yan, parang dalaga talaga yun si Joanna, oh. Pagkatapos yan didi, taklob agad yan sa kanyang didi. Ayaw na magpadidi pa. Di katulad ng ibang inahin na habang natutulog nakadidi yung kanyang mga biik. Ito lang po muna yung update. Happy farming po sa lahat.